Umusot ka. Okay bata, okay na. Yang bola mo sa susunod pag tumatawid ka sa kalsada. Mag-ingat ka ha? Alam mo na? Opo, alam kayo na. Yenan, sige, alis ka na. Anong nangyari dito? Boss is saying fried rice. Take out pa. Malapit nang maluto yan. Naku, hindi ba ito ang Pangulo ng National Food Association? Presidente Chu Kian-chu? Oo, siyan ka. Bakit siya nandito? Yung sinboard mo, totoo nga ang sinasabi. Kaya boss, pakisilbi naman po ako ng isang bowl ng God of Cooking Fried Rice. Balita ko, sobrang mapili si Presidente Chu pagdating sa pagkain. Anumang masarap na pagkain, 3 subo lang ang kaya niya. Kaya sa industriya, kilala siya bilang Chu 3 Bites. Kung ang pagkain sa ordinaryong restaurant ay matikman niya ng 1 subo, sikat na agad. 2 subo, yaman, 3 subo, pamana sa mundo. Wow, ganong bia? Ganong klaseng tao. Bakit ka pupunta upang kumain ng mga stall sa tabi ng kalsada? Oo, iking Diyos. Heto na ang fried rice mo. Salamat po. Lanan. Tapos ka nang kumain, umalis ka na agad. Huwag kang makasagabal sa negosyo ko. Tama ba ang nakikita ko? Siya, kinain niya ng buo ang isang bowl ng fried rice. Naubos niya lahat? Ganon pa rin, napakasarap. Sinovea talaga siya? CJ, tapos na ang pagkain. Maraming ginagawa si Presidente Chu. Hindi na kita istorbohin pa. Teka, alam mo ba, nitong mga nakaraang araw, ang mga taga-International Food Alliance ay namiminsala sa mga restaurant, naghahamon ng cooking duel. Marami ng restaurant ang natalo at nagsara. Kung hindi tayo kikilos, malaking peligro sa mundo ng pagluluto ng daksya. Ang God of Cooking chopping knife mo. Dinala ko ngayon. Nais kong anyayahan kayo, ang dating God of Cooking, na bumalik. At bigyan ng leksyon ang mga dayuhang iyon. Yung mga gulo at away. Wala akong gana dyan. Noong araw, dahil sa galing mo sa pagluluto, nanalo ka sa International Cooking Competition. At ginawaran ng titulong God of Cooking. Pero nang hurok ang tagumpay mo, bigla kang nawala. Walang nakakaalam kung nasaan ka. Ang head judge ng competition na si Luxie. Para lang makakain ulit ng luto mo, hinanap ka sa halos buong mundo. Paano niya naiisip na nagiging ganito ka na ngayon sa kalagayang ito? Lahat yan, lumipas na lang. Ngayon, ako. Gusto ko lang na alagaan ang anak ko at mamuhay ng tahimik. Presidente Chu, talaga bang gusto mong makipag-away sa mga dayuhang yon? Humanap ka na lang ng iba. Ikaw. Sige na. Kung magbabago ang isip mo, tawagan mo lang ako anytime. Laugaw, ang restaurant ng anak mo. May grupo ng mga dayuhan na nagkakagulo. Bumalik ka na at tingnan mo. Nag-aaway, takbo na. Tigil. Ano ba ginagawa ninyo? Aya pa kayong kumain sa kulungan ng baboy? Mga baboy ba kayong lahat na taga-Dacia? Saan galing itong mga dayuhan? Naglakas loob pang manggulo sa restaurant natin. Restaurant? Haha, sa bansa namin, hindi namin tatawagin.
Lugar na puno ng basura ang mesa bilang restaurant. Ikaf. Ano ba talaga ang pagkatao mo? HMP. Master Dagi, ang chairman NG International Culinary Alliance. Ano ka, BA? Naglakas loob kang walang respeto dito? Master Dagi, Ikaf yung. Napakagaling sa pagluluto. Isang hakbang na lang ay magiging cooking good. Sikat na chef ng Amerika? Haha, alam mo pala ang pangalan ko. May kalaman ka rin pala, Master Dagi. Bilang sikat na chef ng Amerika, bakit mo kami pinahihirapan sa amin? Maliit na restaurant? Mga restaurant na tulad ninyo na hindi marunong magluto ay hindi dapat umiral. Bago ako dumating, ay hinahap ko ang 79 na restaurant sa Dacia. Malaki man o maliit, at wala akong talo. Haha, kayo ang ika-100. Nandito kayo para hamunin kami. Kung ayaw mong tanggapin ang hamon, umamin ka na lang na talo. At isara ang tindahan. Magandang opsyon din yun. Pero, mga baboy kayong taga-Dacia, mga duwag at tanga. Sobra na kayo. Akala mo wala kaming kakayahan sa Dacia? Si, Leben tayo. Oscar, hindi pwede dito. Kaya at 5-star restaurants Natalo. Ang maliit naming restaurant, kung ihahambing sa kanila ay, naghahanap lang ng kahihiyan. Pero, Anak, huwag kang matakot. Laban tayo sa kanila. hindi, tatay, ano ba ginagawa mo dito? Siyaw yun, huwag kang mag-alala. Ngayon, kasama mo ako. Ipakita natin sa mga dayuhang mayabang na ito ang kakayahan ng Dacia. Tatay, ano ba sinasabi mo, Tak? Isa ka lang namang, tindero ng fried rice sa kalsada. Anong kakayahan meron ka? Hindi. Haha, akala ko may imbitahan kayong napakagaling. Yun pala ay isang tindero ng fried rice sa kalsada. Haha, Ano naman ang fried rice? Kahit fried rice, kayang kong gawing masarap. Anak, ngayon lang kita ipagmamalaki. Para malaman mo kung ano ang nangyari noon sa akin. tama na, tatay. Wala akong interes kung saan ka noon nagtitinda ng fried rice sa kalsada. Wala talaga akong interes. Pakius up. Pakiusap. Huwag mo nang gawing kahiyaan dito. Hindi ka talaga seryoso na susuko ka. Hindi pwede. Ako, ang tatay mo, ay isang cooking god. Ikaw, bilang anak ko, hindi dapat mawala ng pride ng mga taga-Dacia. Si, ikaw ang cooking god. Nagbukas ka ng cooking god fried rice sa tabi ng kalsada. Akala mo talaga cooking god ka? Ako talaga ang cooking god. Mga kasama, kahit na puro kalokohan ang sinasabi ng tatay ko, may isa siyang sinabi na tama. Hindi tayo dapat mawalan ng pride bilang mga taga-Dacia. Huwag nating isuko ang ating dignidad. Labanan na natin. Sino ang takot? Ano ang gusto mong paligsahan? Sa paligsahan ng pagluluto, ang lasa ang magdedesisyon. Para Jiutu, nagimbita ako ng internasyonal na top class na hurado. Siya si Miss Lucy. MGA kasama, SI Miss Lucy Ayong Pangunahing Hurado, ng nakaraang Cooking God Competition. Ang kanyang panlasa, sa tingin ko, walang magdududa dito. Talaga Zia, ang tinatawag na Diyos ng Dila. Paulit-ulit na lumalabas sa mga pabalat ng food magazine, si Critic Lucy. Pagdating essay food critique, tanging si Chairman Chu NG. Food Association sa atin ang makakapantay sa kanya. Ang masamang kapalaran noon, dumating din sa wakas. Sa paligsahang ito, magtatalaga ako ng 5 sangkap bilang paksa. Malaya kayong magluto. Ang unang makakakuha ng 3 panalo ang mananalo. Kung kayo ang matalo, isa ang inyong restaurant at isuko ito. Kung ako ang matalo, hindi na ako luluto muli habang buhay. Huwag kayong mag-alala, bilang Diyos ng Dila. Gagawin ko ang pinakamakatarungang hatol. Bilisan ninyo, mga walang kwenta. Nasayang ang sobrang oras ko. Maghanda ng mga sangkap. Huwag ninyong hayaang maliitin tayo. Ng mga dayuhang ito. Chiaoye, sabihan mo si Ken na maghanda ng mga sangkap. Laruin natin ang mga Dacia pigs na ito. Bakit pamilyar ang itsura ng taong iyon? Master Daugo. Alam mo ba kung sino siya? Siya lang naman ay isang mabahong kusinero na nagtitinda ng fried rice sa kalsada. Bakit? Miss Lucy. Kilala mo siya? Isang nagtitinda ng fried rice sa kalsada. Akala ko ba mali ang pagkakilala ko sa'yo? Ako ang food sage ng Japan. Xiaoye-san lang, sino sa inyo ang
Lalaban sa kin? Master Zhong, specialty mo ong king crab. Aya sa laban na ito. Isa ako SIO. Huwag kang mag-alala, Boss Gao. Garlic crab legs ang pinakamabenta natin. Kung labanan. Hindi tayo siguradong matatalo. Kaya natin, too. Bakit hindi pa siya gumagalaw? Nag-aantay. Inaantay niya ang tamang pagkakataon. Mukhang ang pinakamagaling na chef sa bansa. Ay may kakayahan pala. Ang seryoso ng analisis mo. Para bang ikaw na nagluluto ng fried rice ay nakakaintindi? Pwede ka nang magpanggat sa iba. Pero bakit sa sarili mong anak ka nagpapangga? Heto na, dumating na ang tamang panahon. Magaling talaga ang paghiwa, pero ito lang naman ay ordinaryong salted crab legs? Ang paraan, hindi kasing komplikado ng kay Master Zhang. Mukhang tayo ang talo sa unang laban. Hindi pa tapos ang pagkain. Bakit ka nagbibigay ng negatibong komento? Paano mo nasabing talo tayo? Ang tradisyonal na paraan ng pag-steam ng crab para ma-enhance ang lasa ay gumagamit ng malakas na apoy at steam tapos sarsa para dagdagan ang tamis. Pero sa huli, nawawala ng freshness ang crab meat kaya hindi maganda. Tay, noong nagluluto ka ng fried rice, nakita mo na ba ang mga high-end na sangkap na ito? Si Master Zhang sa ating tindahan ay kilalang-kilala sa paggawa ng crab. Mas marami na siyang na-steam na crab kaysa sa kinain mong kanin. Nakakapalit ka bang magbigay ng komento? Ako? Alaskan king crab lang yan, sasabihin ko sa'yo. Nung araw ako. Sige na, malapit nang ihain ang pagkain. Kung gusto mong magyabang, pwede naman nating gawin yan pak uwi, okay? Ang sarap, talagang food sage. Isang maliit na piraso ng crab meat, pero parang buong dagat ang lasa. Anong klaseng basura ito? Hindi niya kayang kainin kahit isang subo. Ganoon ba kasama ang luto ni Master Zhang? Siyempre mataas ang standards niya. Dahil siya ang gantong na kilala sa buong mundo. Bakit? May mali ba akong nagawa? Tradisyonal na paraan ng pag-steam ng alimango para sa mas masarap na lasa. Tradisyonal na paraan ng pag-steam ng alimango para sa mas masarap na lasa. Gamit ang malakas na apoy at steam. Tapos dagdagan ng sarsa para sa tamis. Pareho ng sinabi ni tatay. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin, anak? Pero nawawalan ng freshness ang laman ng alimango. Pangit ang resulta. Pwede na to para sa ordinaryong tao. Pero ibinigay mo pa sa akin? Gusto mo ba madumihan ang dila ko? Ako. Sige. Kahit may depekto ang luto ko, hindi ako naniniwala na mas masarap tong paang alimango na to, na walang kahit anong sarsa. Nagsisinungaling ka lang. Ang sarap. Ang sariwa. Dahil kutsilyo. Bago hiwain ang alimango, pinalamig muna niya ang kutsilyo sa yelo. At ginamit ito sa eksaktong sandaling sobrang lamig na para mapreserba ang freshness ng alimango. Kahit asinan, lasang sariwa pa rin. Ah, ganong pala. Pero teka. Tay, paano Montag nalaman to? Kung hindi ko alam to,
Pwede pa ba akong tawaging hari ng kusina? Nandiyan ka na naman, Tay. Kailan ka magbabago? Sa pagyayabang mo at yung... Parang nasa dagat ka talaga. Paano mo nagawa? Asin? Ginamit ko ay asin dagat. Meron palang ganitong paan. Master, please paisa pa. Master Zhong. Kumusta? Dalhin niyo na siya sa ospital. Bilis. Bakit nyo siya sinaktan? Dahil lang sa basurang pagkain? At gustong makipagkumpetensya? Kayong mga taga-Dacia. Nagmamalaki kayong sikat ang lutuin nyo, pero ngayon, parang asong nagpapakain sa amin. Nakakadiri kayo. Ikaf. Tapos na. Panalo ang International Food Union sa unang laban. Pangalawang laban, Yamon Iberico. Perhong rules. Kapag handa na kayo, magsimula na tayo. Sino ang kalaban ko sa round na ito? Ako. Hindi ako naniniwala na hindi namin kayo mapapatumba. Kami, mga taga-Dacia, dapat gumamit ng sariling kusilyo ng Dacia. Ang custom-made na ulam ni Miss Lucy ay hamon. Bakit ka nagdala ng itlog? Ha ha ha. Mali ang ulam, mukhang hindi ka talaga food immortal. Ganon lang? HMP. Hiwa-hiwain ang piniling hamon. Pagsamahin ang 8 uri ng rare ingredients para sa sabaw, hanggang sa maging perpekto. Ilagay sa loob ng itlog. Hayaang malusaw na natitirang init ang puti ng itlog. Saka lang matatapos ang putaheng ito. Miss Lucy, subukan mo. Ginawang buhay ng itlog ang lasa ng hamon at rare ingredients. Ito ang tinatawag na sabaw sa itlog, itlog sa sabaw. Talagang nakakapag-init ng dugo. French bread na ginisa sa bawang at butter. Kasama ang rocket leaves at hamon, tunay na western style. Siguradong magugustuhan mo. Tunay na authentic, haha. Pero sayang, nagpakatalino ka. Pinili mo ang pinakamalasa na parte ng pigi. Kaya nagkagulo ang lasa ng karne at bawang. Ginawa mo lang itong basura. Ni hindi mo man lang siya napakain. Basura. Basura ang luto ka o? Paano nangyari ito? Hindi lang ikaw, pati ang buong culinary world ng Dacia. Lahat basura. Sa round na ito, nanalo muli ang International Food Alliance. Susunod na sangkap, Chanshan Snow Pigyon. Ha ha ha. 2 bises na kayong talo. Kailangan pa bang ituloy ang pangatlo at decisive round? Dapat ngayon pa lang ay lumuhod na kayo at aminin na basura ang mga pagkain ng Dacia para hindi na sayangin ang oras namin. Hindi pa tapos ang laban, huwag kayong masyadong kampante. Sige, sa susunod na round, sino ang walang kwentang lalaban sa amin? Ako mismo ang lalaban sa'yo. Siyaw yun. Hindi mo kaya, anak. Ako na ang bahala. Tatay, anong oras na? Nagbibiro ka pa?
Hindi ka o kaya. Ikaf na fried rice chef, kaya Montag? Ano ba iyang sinasabi mo? Listen. Sa simpleng kilos lang, kayang-kaya ko silang talunin. Maniwala ka sa tatay mo. Kahit anong kalokohan mo, hinahayaan kita. Pero itong laban na to, buhay ng restaurant ang nakataya. Huwag kang makulit. Taga, dalhin niyo siya hanggang matapos ang laban. Huwag siyang lalapit. Hoy, siya yun. Ano ba? Kung hindi ako lalaban, wala na talaga ang restaurant. Simulan na. Haha! Nahuli kita. Tara, tingnan natin. Maliit na yon, maging mabait ka. Sa hinaharap, maging tulad ng tatay mo, isang master chef. Para sa karangalan ng bansa, okay? Tatay, hindi ko inakala na ganito kaaga. Nagsisimula ka ng magyabang. Pero dahil ipinangako ko sa'yo na magiging master chef, hindi ako magsisinungaling. Gagamitin ng anak mo ang mga kamay na ito para patunayan sa'yo. Kaya kong ipagtanggol ang aking restaurant at aakyat sa tuktok ng culinary world. Bitawan mo si maliit na yon. Okay ka lang. Si Oisan lang, napakatuso mo. Ilireklamo ko, nanloko siya. Walang saysay ang reklamo. Wala akong nakikitang pandaraya. Isang chef na hindi man lang makahawak ng kutsilyo ng maayos. Anong karapatan mo para maging master chef? Ako ay hiniling ni Master Douch na tumikim ng mga pute ng Griatia para lang masubukan muli ang mga pute ng misteryosong master chef noon. Ngayon, mukhang mga basura ang mga chef dito at wala rin ang master chef na Yunus Agrexia. Pagkatapos ng kompetisyon, alis na ako rito at hahanapin sa susunod na bansa. Kung hindi mo kayang magpatuloy, sumuko ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sandali, kaya ka OPA. Hindi patalo ang Griatia. Dalhin niyo ang tatay ko. Maliit na yon, bitawan mo ako, tulungan ko siya. Bitawan mo ako. Dito ka lang, makakaabala ka sa akin. Hahaha, isang taong hindi makahawak ng kusilyo ng maayos. Anong kakayahan pa ang meron ka? Ibigay mo na lang ang restaurant. Maliit na yon, hayaan mo akong sumali. Natatakot ako. Ako mismo ang magwawasak sa aking restaurant at ibibigay sa mga dayuhan. Hindi mangyayari yon. Maliit na yon. Anong nangyari? Tatay. Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito ang tatay mo, malayo pa ang katapusan ng laban na ito. Dalhin niyo si maliit na yon. Hapon, ako na ang kalaban mo. Ikaw?
Siya ba talaga ang hinahanap ko? Basurang chef, naklol uto. Halos mabuwal na ang kalan, hahaha. Noon, isang putahe lang ng MasterChef, tinalo na ang lahat ng kalaban. Paano ka nagkaganito? Mukha lang palang kamukha niya. Nak-overthink lang ako. Anong hinahanap mo? Importanteng laban ito Tumigil ka ang gadiyan. Wag kang pabibo. Ay naku, nakalimutan ko, fine dining pala to. Wala yan dito. Hoy, ikaw, puntahan mo yung karinderya ko. Kunin mo yung nakatiwangwang sa ilalim ng kabinet. Dali-dalhin mo rito. Sige na nga, sundin na lang natin si Pa, baka may secret ingredient. Bilis-bilis. Tatay, Chanshan Snow Pig yun ay isang top grade na pagkain para sa pagluluto sa iyo. Iba yan sa pangkarinderya. Dapat hiniwa para malasa. Sayang ang gourmet ingredient. Parang baboy lang. Hindi marunong umappreciate ng delicacy. Ahahaha. May hierarchy pa ang pagkain. Basta masarap, okay na yon. Anak, manood ka, ituturo ko lang to once. Epal na teknike lang yan, pampagulo. Ang gulo-gulo, barbecue lang naman yan, ham-f. Ang delicacy ng snow pig yun ay namamalagi sa kanyang silky, wati laman. Pinrito mo ng buo. Aya hindi nalasahan, nasayang ang texture. Naging basura na lang. Ang bango ng barbecue. Kahit di patikman, masarap na. PA. Buo mong kalapati ang gagamitin? Laban sa gourmet dish? Huwag kang ma-stress. Kulang pa ito ng isang importante. Dapat nakabalik na yung pinapakuha ko. Anong ingredient pinapakuha mo? Anong klaseng ingredient yun? Maaring gumawa ng mga pinggan sa gilid para sa Chanshan Snow Pig yun. Ingredient. Nakuha ka una. Ayos, dumating ka na. Putik. Ito na ba yung gourmet ingredient Montag? Ito ang pinakamahalagang sangkap sa putahe na to. Ayos, yan nga ang amoy. PA. Maaming tao, nakakahiya naman. Anong nakakahiya? Matuto ka, nak, gagi. Ikaf ang gagi. Zinong gagi? Ginawa mong street food, yung premium na kalapati. Parang ordinaryong manok lang. Tapos ako ang gagi? Ayoko na. Lugi na talaga ang negosyo ko. Ay naku. Tingnan. Nagagalit na naman, hindi pa sigurado kung sino ang talo o panalo. Sige, ihanda na ang dalawang ulam. Ang malakas na amoy ng karne ay patuloy na sumasalpok sa panlasa.
Para bang dinadala ka sa taas ng 10,000 metro, sumasabay sa hangin. Kasabay ng anghang ng mustasa, ang pumutok na karne ng kalapati sa bibig, puno ng lakas at kapangyarihan. Ang ulam na ito, inihaw sa apoy, kasama ang pinakamahusay na mustasa. Lalong pinalakas ang epekto ng kalapati. Kung hindi, paano ito makakapukaw? Sa banal na dila ni Miss Lucy. Ginastusan ni Master Chaoye ang aking dila, ng maraming pagsisikat. Miss Lucy, walang anuman. Ang pagpapasaya sa mga kumakain ay tungkulin ng isang chef, hindi tulad ng ilang baboy ng Dacia, na nag-aksaya lang ng sangkap, walang profesional na etika. Ang tungkulin ng isang chef ay hindi ang magpakumbaba. Para pasayahin ang sinuman, kundi ang gumawa ng masarap na pagkain na makakapukaw. Kahit sa pinakamapili na dila ng mga kumakain. Gusto mong gamitin ang pagkain gawa sa putik na ito, na hindi karapat-dapat, para pukawin ang aking dila. Anong klaseng biro ito? Natikman ko na ang lahat ng masarap na pagkain sa buong mundo. Paano ako kakain ng basura mo? Sa tingin ko, tapos na ang paligsahan na ito. Sandali, ang pinagtatatalunan natin ay ang lasa ng ulam kung hindi mo titikman. Wala kang karapatang magsalita kahit na ikaw pa. Na may banal na dila ay hindi exempted. Kahit isang subok lang, pagkatapos mo akong ideklarang talo, tatanggapin ko. Gusto mong kainin ko ang basurang ito? Hanaginip. Hindi ko hahayaang madungisan mo ang aking dila. Anong gusto mong gawin? Huwag kang lalapit. Umalis ka. Maglakas loob ka. Kainin mo muna ito bago ka magsalita. Anong ginagawa niya? Siya ay world-class na hurado. Naku. Ang aming tindahan ay tuluyan ng mawawalan ng lugar sa mundo ng pagkain. Chef. Kamusta? Masarap ba? Bakit ang sarap? Paano mo ito nagawa? Ito ay salaan. Ang mga butas sa salaan ay naghihiwalay sa apoy. Parang dose-dosenang maliit na kalan, habang inihahaw ang karne ng kalapati, ay nagbibigay pa rin ng walang kapantay na layers ng lasa sa inihaw. Talagang nakakaadik. Hoy chef, tingnan mo, masarap na masarap ang kinain ng hurado. Paano ito nangyari? Isang simpleng inihaw na kalapati lang, pero ang sarap na sarap niya. Bilang isang food critic, nakakahiya talaga na sa harap ng maraming tao. Ako'y talo ng isang simpleng pagkain. Naku, hindi ako makapigil. Naubos niya ang buong plato. Ang tatay kao. Isang karinderya lang, kayang gumawa. Ng pagkain kayang talunin ang dilang Diyos. Makhang, malaki ang sansa nating manalo. MS. Luelf, sana bago ka bumoto. Pag-isipan mong mabuti. Kung malaman ng food industry, na binigyan mo ng magandang review ang murang street food na mga insik, baka masira ang reputasyon mo bilang dilang Diyos. Naiintindihan ka o. Bibigyan ko ng patas na hatol. Luxie. Aalis na ako. Itong badge, souvenir mo na. Alice. Bakit ka, Alice? Dito sa kanluran lang, sa amin na. Tunay na nakaka-appreciate ng pagkain, magagamit. Nang husto ang kakayahan mo. Mali ka. Ang tunay na halaga ng pagluluto ay ang gumawa ng pagkain. Na kayang enjoy ng lahat. Sana sa next nating pagkikita, mahanap mo na ang tunay na dahilan kung bakit ka nag-food critic. Ang tunay na dahilan. Anon gabi at halaga ang dahilan ka o? Sa round na ito, panalo ang China. Ms. Lucy, ano ibig mong sabihin? Hindi ka ba natatakot na masira ang pangkalan mo? Ang tunay kong dahilan kung bakit ako naging food critic ay para bigyan ng recognition ang tunay na masarap na pagkain. Kahit masira ang pangalan ko,
iboboto ko ang nararapat. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Siyempre naman. Ang tatay mo, Diyos ng pagluluto. Imposibleng matalo. Diyos ka ng pagluluto. Imposible. Yung Diyos ng pagluluto noon, mabait at mapagmalasakit. Hindi tulad mo, bastos. Huwag mong isipin na dahil nakagawa ka ng masarap, isang karinderya lang. Pwede ka nang magyabang at magpanggap na idol ko. Nagbabago naman ang tao. Maniwala ka man. O hindi. Kung kayang gumawa ng ganitong sarap, baka nga siya yung maskaradong Diyos ng pagluluto noon. Master Daugo, patavat, natalo ako. Kahit mga insik hindi ko matalo. Wala akong silbi. Mamatay ka na. Aken. Ikaf naman. Eko say kin Kiryahoben. Ang inyong kalaban sa susunod. Ang Curry King mula sa Elephant Country. Ang sabi-sabi ay ang kanyang kakayahan. Ang pinakamagaling sa buong mundo. Mukhang mahirap na laban na naman ito. Ngayon, ibabahagi ang paksa para sa ika-4 na laban. Ang sangkap para sa ika-4 na laban, isa lang pala itong simpleng mansanas. Ito ang pinakabagong uri na binuo ng West European Laboratory. Ang Diamond Apple. Ang kalidad ng laman nito ay daang bises na mas mataas kaysa sa ordinaryong mansanas. Ang balat nito ay matigas tulad ng brilyante. Sa laban na ito, hindi lang pagluluto ang susubukan, kundi pati na rin ang inyong kakayahang mag-react sa hindi pamilyar na sangkap. Tanging sa paghahanap ng paraan para buksan ang balat nito, maaari ninyong makumpleto ang putahe. Ang mansanas na ito, mukhang ordinaryo lang. Ganoon ba talaga ito kahirap? Ang tigas. Kutsilyo. Ere. Ay kutsilyo ay hindi makaputol. Paano pa kami magluluto? Kung tunay kang cooking god, ilabas mo lang ang bagay na yon. Kahit gaano katigas ang sangkap ay hindi problema. Pero, kaya Montag ba? Tatay, tulong kita. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang talunin ang isang maliit na mansanas. Halika. Ingat. Hindi pwede. Hindi ito mabubuksan sa pamamagitan ng lakas lamang. Oo, dalhin ninyo ang angle grinder ng tindahan. Buksan. Huwag mag-alala. Ako na ang bahala. Ay yung mga baboy ng Greccia, talagang hangal. Puro kayo pag-aksaya ng lakas. Kung wala kang kutsilyong mas matigas pa sa brilyante, hindi mo talaga mapuputol ang mansanas na ito. Sa halip na mang-asar, mag-isip ka na lang ng paan. Kung paano bubuksan ang balat nito. Kung hindi, kapag naubos na ang oras. Pantay lang ang laban. Akala Montag PA. Nakatulad kita ng mga baboy ng Greccia na walang silbi. Isang simpleng diamond apple lang. Madali lang para sa akin. Xiaoye, dalhin mo rito ang bagay. Ito ang National Treasure ng Japan, ang Kusanagi no Tsurugi. Ayon sa alamat, ito ang pumatay sa Yamata no Orochi. Hindi ko inakala na dinala niya pati ito. Ito ay ang kayamanan ng aming Food Alliance, hindi kayang pantayan ng mga baboy ng Greccia. Sa laban na ito, siguradong matatalo kayo. Ang yabang mo, akala ko talaga ang galing mo.
Isang hiwa lang. Wala nangyari. Inatawanan pa kami. ganito din naman. Bumukas, talagang bumukas. Nakita Montag BA? Ito ang tunay na lakas ng Food Alliance. Kayo? Anong kayang ipantapat nyo sa amin? Wala na. Akala ko pareho tayong hindi makakaputol, kahit man lang tabla. Ngayon, wala na talaga. Tay. May paraan ka PABA? Ako. Ito ang restaurant ng anak ni Ocean View. Di ba? Sana umabot pa. Ito. Ano? Zumuko ka na? Talagang peki ka lang. Di mo ba sinabi na ikaw ang cooking god? Bakit hindi mo gamitin yung god-slashing knife para hiwain ang mansanas na ito? Ang kutsilyo ko. Naibenta ko na yun para sa pera. Naibenta? Yun ang nag-isang god-slashing knife sa buong mundo. Espesyal na ginawa para sa cooking god, isang banal na sandata. Kahit anong halaga, hindi mabibili. Paano Montag naitinda? Kahit magsinungaling ka, dapat may limitasyon din. Dahil may mas mahalaga pa sa kutsilyo na kailangan kong protektahan. Tay. Ngayon, wala kong mapoprotektahan. Ikaf ay. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo, malapit nang matapos ang oras. Isang nagtitinda ng fried rice, naglakas loob magpanggap na cooking god. Ang kapal ng mukha. Sa tingin ko, ang tindahang ito ay hindi na kailangan pang umiral. Tay, okay lang. Kung mawala ang tindahan, pwede tayong magsimula uli. Maganda na rin na nanalo tayo kahit isang round lang. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, sa puso ko. Ikaw ang tunay na cooking god. Ang lakas ng presensya. Ito ay ang pagkilala ng banal na kutsilyo sa tunay nitong may-ari. Matandang kasama. Ang tagal natin hindi nakita. God-slashing knife. Ikaw talaga ang cooking god. Ano? Ngayon ka lang naniniwala. Mukhang sa paningin ni Emma Luxi. Siya ang tunay na cooking god. Ako. Ikaw pala ang misteryosong nawawalang masked cooking god noon. Hindi ka pala nakupula. Tunay ka palang cooking god. Kailan ka ba nilinlang ng tatay mo? Presidente Chu, salamat sa paghatid mo mismo ng kutsilyo. Narinig ko na may mga taong naninirang puri sa anak mo sa hapon. Naalala ko na baka kailanganin mo ang kutsilyong ito, kaya dinala ko agad. Kamusta? Hindi ako huli, di ba? Hindi huli, sakto lang ang dating mo. Ilang taon na akong nagluluto ng fried rice. Pero hindi pa rin bumaba ang galing ko sa paghiwa. Ito ba ang legendary na Chef Escriva? Kahit ang industrial grinder ay hindi makakaputol nito. Pero sa kanyang kamay, paang ordinaryong mansanas lang ito. Candied apple, isang espesyal na pagkain mula sa ating bansa. Candied apple, bago kainin, isawsaw muna sa malamig na tubig. Para tumigas ang karamel. May ganito palang paraan ng pagluto ng mansanas.
Matamis at malutong na balat, may kasamang maasim-asim na laman. Ang kombinasyon ng tigas at lutong, nakakaadik. Hindi malilimutan ang lasa. Chef, tingnan mo, Tak. Halos maubos na ng Diventongge ang mga pagkain natin. Hindi mo ba nakikilala kung sino yon? Iyon ang tatay ko, ang God of Cookery. Isang maliit na Diventongge lang, kayang-kaya niyang lupigin. Aminado ako, masarap pa rin ang mga luto mo, tulad ng dati. Pero dahil din doon, mas lalo akong nayinis sa'yo. Nagbebenta ka na lang sa kanto, sinayang mo ang iyong talento. Nagbebenta ako sa kanto para marami ang makakain ng masarap. Hindi ba't maganda yon? Kung hindi ako bumalik sa pagtitinda. Baka ngayon, hindi mo matitikman ang napakasarap na candied apple. Bakit? Dati ay napagkasunduan natin, na magpapantay tayo sa larangan ng pagluluto. Bakit ka nagkaganito? Alam mo ba kung ano ang isinuko mo? Dapat ay nakatayo ka sa ilalim ng spotlight, bilang isang God of Cookery na sinasamba ng mundo, hindi sa tabi-tabi. Bilang isang ordinaryong tagaluto ng fried rice. Iba-iba ang pangarap ng tao kung ano ang gusto kong maging. Ako ang pipili. Marami akong isinakripisyo nitong mga nakaraang taon. Pero sa kabilang banda, mas marami rin akong natanggap. Hindi pa tapos ang kompetisyon na Luxi. Ipagpatuloy mo lang ang pagtatasa. Ang apple curry ni Mr. Ken, kahit masarap, kung ikukumpara sa candied apple, kulang pa rin sa depth ng lasa. Round 4, panalo ang team ng Griatia. Ha 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 ha. May problema ba Tong Tong 2? Mukhang meron. Natalo sa kompetisyon pero masaya pa rin. Ano ba ang alam mo, Tak? Simula bata pa lang ako. Nag-aaral na ako ng pagluluto. Hanggang sa naging chairman ako ng International Gourmet Association. Isang pa ako ay nasa antas na ng God of Cookery. Ngayong naglilibot ako sa Griatia, nagdadala ako ng team para sa food battles. Paalang sa huling hakbang na ito, upang patunayan ang sarili at maging isang Diyos. At 2 beses mo silang tinalo, may kakayahan ka nga. Pero sa paningin ko, isang walang kwentang taong nagluto lang ng fried rice sa kalsada ng ilang dekada. Ang 2 putaheng ito ang pinakamagaling mo na, mga kasama. Sa huling laban, ako mismo ang haharap sa iyo. Ibubuhos ko ang lahat ng kakayahan ko, gamit ang pinakamagaling kong molecular gastronomy para talunin ka, upang maging bagong cooking god na pinag-usapan ng lahat, MS Lutzi. Pwede mo nang ipahayag ang susunod na sangkap. MS. Lu Elf, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Bago ko itinakda ang mga sangkap, mabuti kong pinag-isipan. Kung umabot sa ika-5 round ang laban, ibig sabihin ang kakayahan ng kalaban, ay hindi kukulangin kay Master Douch. Sa harap ng ganitong dalubhasa, walang saysay ang itinakdang sangkap, kaya nagpasya ko. Sa loob ng 30 minuto, pipili kayo ng kahit anong sangkap para gumawa ng isang putahe. Ako ang tatasa at magpapasya kung sino ang panalo. Ganon lang kasimple. Dagdag ko lang, dahil si Master Douch ay bisita rito. Para maging patas, si Master Douch ay pwedeng magbawal ng isang sangkap sa inyong mga kasama. Anong klaseng patas ito? Paano kung bawalan niya kami gumamit ng asin? Frida PA kaming magluto? Batas ang batas. Kung ayaw niyong sumunod, pwede naman kayong sumuko na lang. Ay ikaw. Okay lang yan, siyaw yun. Kahit ano pang mawala, mananalo pa rin tayo. CJ, sabihin mo, ano ang gusto mong ipagbawal? Kung itinakda ang sangkap, may konting sansa ka pang manalo. Pero sa batas na ito, pagbabawalan ko lang ang isang sangkap. Talagang matatalo ka. Ipagbabawal nila ang mantika. Mga Amerikano, pati. Pagluto ng mantika, hindi nyo palalampasin? Sa unang 2 laban, natuklasan ko ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Kahinaan? Hindi ko alam na may kahinaan ako. Sa unang 2 laban, ang kanyang 2 putahe ay inihaw na pugo at candied apple. Riti man o ihaw, kailangan na mantika ang 2 putaheng ito. Ang ganitong pagpipili ay dahil sa matagal ka nang nagtitinda ng fried rice sa kalsada. Ito ang iyong pinakamalaking kahinaan. Ang galing mo talaga sa pagprito. Walang pagbabago. Sa puntong ito, nahihiya ako sa sarili ko. Pero ngayong ipinagbabawal ang mantika,
Hindi ka makakaprito. Ano pang laban mo? Hahaha. Sinong nagsabi sa'yo na puro prito lang ang alam ko? Siyaw yun. Ikuha mo ng mga sangkap mula sa kusina ng restaurant natin. Gagawa ako ng 8 treasure soup. Para makita ng mga dayuhang ito na kulang sa kaalaman ang tunay na kakayahan namin. Ang tunay na kulinarya ng mga taga-Daxia. Sige, pumunta sa kusina at dalhin ang lahat ng sangka. Kayong lahat, bumaba rin at kumuha ng mga sangka. Presidente Chu, mas matagal kayong magkakilala ng tatay ko. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Mula sa isang kilalang master chef, naging isang maliit na tindero sa tabi ng kalsada? Ang pagbabago ng tatay mo ngayon ay dahil sa iyo. Dahil sa akin? Sinasabi mo bang dahil sa akin, ang tatay ko ay naging isang tindero ng fried rice sa kalsada? Sa totoo lang, dahil sa iyo at sa iyong ina. Noong kakaunti pa lang ang panahon niya bilang master chef, nagkasakit ng malubha ang ina mo. Isang araw, bigla niyang dinala sa akin ang kanyang chef's knife. Tinanong ko siya kung bakit niya ibebenta ang kutsilyong iyon, sabi ko. Iyon ay simbolo ng kanyang karangalan bilang isang chef. Ano ang sinabi ng tatay ko? Sabi niya, ang sakit ng asawa ko, kailangan ng pera at bata ka pa. Marami pang gagamitin ang pera sa hinaharap. Kahit gaano kahalaga ang karangalan ng isang tao. Hindi ito mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ng pamilya. Kaya binili ko ang kutsilyo. Sayang lang, hindi nakaligtas ang ina mo kaya nag-iisa ang tatay mo. Na pinalaki ka hanggang sa maging isang maliit na tindero ng fried rice na nakikita mo ngayon. Gayon ka lang nalaman na napakahirap pala ng buhay ng tatay ko sa mga nakaraang taon. Kung wala ako, mas maganda sana ang buhay niya ngayon. Hindi sa tingin ko dahil sa iyo. Siya nakaraos sa pinakamahirap na panahon. Hindi ko akalain na may ganito siyang nakaraan. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Pagkatapos ng paliksahang ito, Dadalhin ko ang tatay ko sa isang paglilibot sa mundo. para masaya siyang mabuhay. Baka pagkatapos, kayong mga talunan, ay magiging paangdaga sa kalsada. Humihingal na lang. Hoy, matanda, hindi ka nagluluto. Ano ba ang sinasabi mo? Akala mo ba katulad kita ng mga baboy ng Dacia? Ang bagal mo. Tapos ko na ang lutuin ko. Tapos na ang lahat. Ang bilis. Ang bango ng amoy ng foie gras. Mukhang ang kulinarya ni Master Douge ay mas umunlad pa. Hindi na ako makapaghintay na matikman ito. Ano ba kung nauna ka? Ang pinag-usapan dito ay lasa. Hindi bilis. Mas masarap ang luto ng tatay ko kaysa sa basura mong cherry. Sinabi ko na, tapos na ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tatay. Okay ka lang ba, tatay? Okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw ang gumawa nito, tama? Oo, ako. Ano na yon? Nanalo ako sa kanya. Ako na ang susunod na cooking god. Para makamit ang gusto ko, hindi ako magdadalawang isip na gumamit ng paan. Kasalanan ninyo kung bakit kayo tanga, hindi ninyo ito napansin. Mandurugas ka. Kahit maging cooking god ka, hahamakin ka ng mundo. Master Dagi, bilang international master, paano ka gumamit ng ganitong kaduwag na paraan? MS Lutzi, huwag kang makialam. Tanong ko sa iyo, ayon sa kontrata natin. Kung hindi makapagpresenta ng putahe ang isang panig sa kompetisyon, paano matatasa ang panalo? Dapat ideklara na lang na nanalo ang kabilang panig. Tama. Yan ang tamang sagot. Makikisama ka na lang, mas mabuti para sa lahat. Ang titulo ng cooking god, hindi pwedeng mapunta sa ulo ng isang baboy na taga-Dacia. Pagkatapos ng araw na ito, ako si Douge. Ang tunay na karapat-dapat na cooking god. Pasensya na. Pumirma ako ng kontrata. Wala akong magagawa. Peak Kong Cooking God. Umuwi ka na lang sa kariton mo. Ako si Douge, ang tunay na cooking god. Tanong ko lang sa'yo, ano ang pinakamasarap na kinain mo sa buhay mo? Ano ba yan? Tapos na ang laban. Ms. Lucy.
Anunsyuhan mo na ang resulta. Hindi pa kami talo. Ganyan na ang kamay mo, makakapaghiwa ka pa ba? Ang kusilyo, ako ang hahawak para sa tatay ko. Kahit makapagluto ka man. Wala nang oas. Sa obserbasyon ko, ang sopas na iyon. Naubos na ang lahat ng sangkap ninyo. Kung mag-umpisa kayon gayon, hahaha. Hindi na abot. Tatay, ano ang gagawin natin? Tama, Zia. Ang natitira na lang ay mga tira-tirang gulay sa kusina. Hindi na yan magiging isang putahe. Huwag kang mag-alala, Xiaoyun. May sangkap pa ang tatay mo. Wala nang natira sa tindahan. Saan ka kukuha ng sangkap? Nakalimutan mo, nasa labas pa ang karito ng tatay mo ng fried rice. May mga natitira pang sangkap sa loob. Ay naku, nakalimutan ko to. Bilisan nyo, ilabas ang mga sangkap. Tay, zazama ako. Ha ha ha. Huling hirit lang ng mga baboy ng Dacia. Mga mumurahing sangkap sa kalsada. Anong masarap na pagkain ang magagawa nila? Kayang-kaya kitang talunin. Tay, nandito na lahat ng gamit. Pero, talaga bang makakagawa tayo ng isang putahe dito? Sapat na to. Konti na lang ang oras, simulan na natin. Tay, anong ulam ang gagawin natin? Siyempre, yung specialty ko, ang Chef God Fried Rice. Ile! Fried rice? Ha ha ha. Bawal kayong gumamit ng mantika. Paano kayo magluluto ng fried rice kung walang mantika? Ha ha. Kahit walang mantika, mananalo pa rin tayo. Yun, hiwain mo ang karne. Si. Gayon, hindi na ako atras. Tay, nahiwa ko na ang karne. Zaluhin Montag. Ha? Ito, mantika ng baboy? Sinabi nyo lang na bawal ang cooking oil. Pero hindi nyo sinabing bawal ang lard. Miss Loxie, hindi ba to violation? Hindi, syempre hindi. Gawin mo lang ang gusto mo. Ano ba? May ganitong paraan pala? Malalim ang kultura ng pagkain ng Daxia. Marami pa kayong dapat matutunan. Mga dayuhan. Alam kong hindi ka matitinag ng ganitong maliit na problema. Luto na. Tay, ako na. Sakto sa oras, pero hindi ko alam kung ano ang lasa. Pero sa tingin ko, dahil nagtulungan kayong mag-ama, at niluto nyo ng buong puso, hindi masama ang kalalabasan. Anong Chef God Fried Rice? Egg fried rice lang naman, too. At isa pa, isang kamay lang ang ginamit niya. Hindi ako naniniwalang masarap to. Ang sarap. Ang sarap talaga. Paano kung hindi ko na tumatikman ulit? SA buhay ka o? Kakaiba. Bakit ako nayak? Sibuyas. Naglagay ako ng sibuyas. Yun. Kasalanan ko, anak. Hindi ko naalagaan ng maayos ang iyong ina. Okay lang, Tay. Nandito AKO. Tara, king tayo. Ginawan kita ng champion fried rice. Champion fried rice. May tunay na pagmamahal sa bawat sangkap. Ito ang pinakamasarap na lasa sa buong mundo. Ipinahayag ko, sa huling round, ang panalo ay napupunta sa Griatia. Ang labanang ito
Ay tapos na. Miss Lu Elf, ano NG biro yan? Isang subo man lang ng luto ko. Hindi mo kinain. Anong kapatan mong ideklara na sila ang nanalo? Ang sinserong pagmamahal sa fried rice na ginawa ng mag-ama ay hindi kayang pantayan ng ulam na ginawa ng isang hamak na tulad mo. Kahit di ka upi amatikman, alam ka o yan. Tumigil ka. Paano masasabing hindi kayang pantayan ng molecular cuisine ko? Ang isang ordinaryong egg fried rice? Ay cow. Ikaf talaga. Naawa ka sa mag-amang yun. Kaya ako pinatalo. Iiba? Sige. Si. Ipagkakalat ko ito. Gagawin kong. Malapit nang masira ang pangalan ng iyong diventonggi. Ha 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 ha. Ang sarap talaga. Bakit ang sarap, Sara? Gusto mong matutunan? Tuturuan kita. Kamusta? Alam mo na ngayon kung bakit ka natalo. Ayon sa usapan, mula ngayon, hindi ka na muling makakapagtayo sa kusina. Hindi. Hindi ako matatalo. Ako ang chairman NG International Gourmet Alliance. Hindi ako maaring matalo. Papatayin ka o siya. Kapag napapatay ko siya, ako na ang baging cooking god. Ay, Ingat. tay. Kayong mga Amerikano, mga sore loser. Daoj, ang kapal ng apog mo. Naglakas loob kang manakit sa teritoryo ng aming Grazia. Mga tauhan, dalin niyo silang lahat at iharap sa kinaukulan. Ano hindi ginagawa niyo? Hindi niyo ako pwedeng gantihin ng ganito. Ako ang chairman ng International Gourmet Alliance. Hindi niyo. Pwedeng gantihin ako ng ganito. Ayaw na rin ako. Yihi. Si Xiao yun nga pala yun. Ayaw maging head chef sa isang magandang restaurant. Gusto mo talagang agawin ang aking maliit na negosyo ng fried rice. Ngayon wala na akong magawa. Nga. Ano ang plano mo ngayon? Maglibot-libot, tingnan ang magagandang. Tikman ang masasarap na pagkain. Sama mo ako. CJ. Hi. Ngayon hindi mo na ako maiiwan. Hi, tama na, sige, sabay tayo. Lasig.